Mayong gabi, nausab mga kaigsunan, balik kita sa itong lesson niya kita sa lesson 4 nga kapanguluan, the conflict behind all conflicts. We'll take a break, and after this, ato ning pagapadayonan. Connected niya sa great controversy, no? The conflict behind all conflict nga in toto. Pero the problem is, nag-raise na siya o ganang dili malikayan nga mga pamangana. What's more, sa ato sa Pilipinas, sa atong kultura, sa Pilipinas, nga gubat, kanang bitong covenantal lang iyang pagpa sa Diyoan nga nasod. What are those injustices? What are those idolatrous activities? Atong ikalipay nga nianasab ang atong pinalangga nga kauban, walay lain kundi si Pastor Kaiming nga mao ang atong Sabbath School Director, of course, at the same time ang atong Secretary sa Ministerial Department. So ako siyang ang iyon sa paghatag sa opening prayer. Magampo ta, amahan nga langit nun, ining kagabion, nagpasalamat kami, nagdaig kanimo sa imong mapinadayonon nga pagpakiguban o Dios, ilabi na ni ining mga programa sa Hope Channel South Philippines, ilabi na ning takna sa pagtuon. Gamita o Dios, ang matausa ka namo, Pastor Pido, ug ang amo mga kapaglao, mga televiewers, nga unta, ang imong pulong Ginoo pinagi sa leksyon, magamit kini namo sa among pagkinabuhi labing sud diha kanimo ug masabtan namo Ginoo ang imong pagka Dios ingon nga manggugubat ug Dios sa gugma. Salamat kay Ginoo ni kay gayunan ug sa pagtubag sa among mga hangyo kay among gitugyan ang tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus manuluwas. Amen. Amen. So atong lesson now, medyo nganong conflict ini siya, no? Pastor kami. Pero this is a very good kanang topiko kay connected niya sa great controversy, no? The conflict behind all conflict. Nga, in toto, sa word sa Ginoo, sa gi-assert sa Ginoo. So, ang narrator, yun din it is expressed in the assertions of the narrator in God's own words. Sabi, no? In Joshua's addresses by Rahab, by the spies. So, that's the thing. So, the reality is, pero ang the problem is, nag-raise siya o ganang dili malikayan nga mga pangutana. Yeah. I think this is one of the most difficult nga mga issues nga gina-deal sa itong theologians. Although, nanakoy nadunggan na ng explanation, nga quite related po sa gi-explain sa itong author, but gusto pa na akong madugangan ang akong nadunggan o akong nabasahan kani adto. O nalipay ko nga many of them na dinis atong lesson. Yes, yes. So nalipay kay ko, Pastor. Dili, it may not be that complete kay wa matagingon niya. Kani mo na gid ni ang exhaustive or kay mga estudyante mamangguta sa mga learners mamangguta. So, you know, time will come nga madugangan pa niya itong kahibalo. So, on an installment basis. But the question, Pastor, is, morning statement of the problem. How can we understand kay God man to know is the initiator of this violent conflicts? Dili ba ni conflict lang ang conflict? Violent. Kaya grabing patay ano, iba yung mga bata. Maragway kaluoy ba? Grabe ni. So, how can we understand that God's chosen people carried out such practices in the Old Testament times? How is it possible nga ma-reconcile nato kaning gi-describe sa Ginoo nga character nga warlike God didto sa iyang character nga may gugmaon? Yeah. Without diluting the credibility, authority, and the historicity of the Old Testament. Nga, dili madaot ang iyang kredibilidad, nga dili madaot ang iyang otoridad, dili madaot ang pagsaysay sa sugilanon diya sa Old Testament. So, it's a very difficult kind of kanang issue to deal with. But looking into this, but I think you have also something to share with this. So, I'm giving you now the time to probably start enlightening us also in what you think also best for us to know. Yeah, tinuod Pastor Pido, no, mga kapaglaom, lisod yun sabton Pastor Pido, ang pagkanang word mo nga pag-reconcile nga the warlike God or warrior God ug sa iyahang mahigugmaon nga attributes or kanang gugma, di ba? Much more nga sa ato sa Pilipinas, sa atong kultura Pastor Pido, pa yung nga gubat or conflict, kanang maglisod ta og kuan, unlike kay ang mga term mo sa gigamit sa Hebrew word, lahi man gud sa atong panabot Pastor Pido, no, mga kapaglaom. Dili ni siya kanang bitang it is love in action. Iyang gihiliyok ang iyang gugma tungod kay doon sa gisaad. Kanang bitang covenantal lang iyang subduan nga nasod tungod kay gisara na ba sila nga ilahaning puy-an ilahan ni mangkon. Yeah. So
kung kibali, mura bitaw siya sort of purification nga, what are those injustices, what are those idolatrous activities, dapat gigiwala sa Ginoo because kay He is the God of love. Dili tungod kay gusto lang siyang mupatay. Pastor Pido. So, nindot mo na kay gitikanin mo siya og kanang konteksto, no? Oh. Kay para makita ginato ang prior nga mga pangitabo as to what led them to kanang nakaabot sila sa ani nga sitwasyon para mga makita gid nato ang at least kanang dili gid siguro the perfect pa kay di mo ginato makita tanan. Yeah. At least kanang makaya ra pod nga atong nga masabtan, no? Samala sa gidayag sa atong lesson. Okay, as diri magod sa Wednesday, Pastor, ang title sa Wednesday's lesson is, of course, you already explained na kanang the character of God. Mamagod na ang, other than that, namurag at nabutang sa risk ba? Kanang in question siya. Okay, so, the Lord will fight for you. For you, yeah. At of course, ato na nibalan, nga kanisya, ang gipakita ka na to nga, ang origin gid sa conflict is not actually in that area. There is actually a much bigger kind of conflict behind this kind of conflict. Yes. Nga dili nag-start didto. Nga gipakita sa tong lesson is kanang cosmic significance is it actually started from heaven. Dito makita sa Revelation chapter 12, no? Start Lucifer. So dili na ni siya war among nations or people, but this is a great cosmic battle between Christ and Satan. Satan, yes. So although di ba napagi mga butang mga medyo kailangan pa na ako i-trash out sa akong mind. Pero at least to be honest with kay, you know, the Bible is also honest. So gwapo po ning ma-honest po ta sa atong gibati ba, Pastor, no? Para po maano ba. So ang Wednesday nagpadayag nga kaning the Lord will fight, kimo man ang gibasa nato sa atong memory text. Yes. The Lord will fight for you. So para sa kuha ba ka ng experience nila tungod kay stranger sila dito, just sumala na sa imong gisgutan, ang ilang asa sila naggikan all the way to the land of Canaan, and it took them 40 years, no? Just to go there. So dili pud sa sayon nga journey katay mo sulti kanina. But in this particular kind of conflict, grabe ni siya kay okay man tong Egyptians. Kay nagsunod pero bugat yapon to. Pero wala ka to nila na atubang. Yeah. Diba? So, mo nagukod sila ba? Kaya nag-change ang ilang mind. But in all of their experiences dito sa wilderness, while sojourning going to Canaan, wala kayo ni siya nga nahitabo. Diniragid ni siya at the front gate na ba? Kanang before naging sila, nakastep in na sila, kanang maplasta na nila ko galingon. Dito sa Canaan. So, mauni siya mga panghitabo. So, I agree with you nga, if I were to kanabitang maminaw ko sa imuha, then reading this, I think they were kanang murag gisultihan sila sa Ginoo, kanang gitagaan sila og kanang kanang reminder nga they are actually called to trust God rather than to rely on their own selves. Yes. Pero kung tanawon po nimong lesson, di po sila, wag sila angay nga mag-realize na ko galong kay ngano. Ilang dala sling lang. Spears, swords. Unsa ra man na compared sa tapos dili pag sila taga didto. Ang mga ilang mga kaway taga didto nakaplastar na. Ang paril partikaligon. So kung butang na to na sa pagsabot sa cosmic conflict, ingana po natong sitwasyon, Pastor, di ba? Yeah. Di ba, Pastor? So, kung saan naman itong dalawa mo gantay, di ba, to fight against na kanang flesh and blood, and principalities, well, wag gantay arang bitaw nga makaingon nga kaya na to siya to bangon. Wala gid siya. So, gipadayag kanila nga, using this kind of conflict, nga, i-render gyud sa Ginoo yang judgment, Pastor, nga sa iyang pag-render siyang judgment, makita agad sa tanan ang iyang gahom. Yeah. Ang iyang sovereignty nga mao gid magpaibabaw. Dili ang sovereignty sa iyang kaaway. Yeah. So usay maglisod sa bot kay atong mind manggod na fix diri sa immediate reality. Yeah. Pero katong other part sa reality nga higher than the immediate reality, mo to'y maghatag nato og kanang mura sort of kanang bitang magpahawang sa atong pagbati. Nga, yana dahil siya kay ang gidil gid sa Ginoo primarily the greater conflict behind all of these conflicts. So, for example, ako nabasahan sa itong lesson kanina, no?
kani diyang warfare pod, nga sa karakter man si Ginoo. Dili din sa original plan, of course, sa Ginoo. Yeah. I mean, this is away from his character because his plan is always consistent sa iyang character, di ba, Pastor? Yes. So, sa iyang character sa Ginoo. Pero, napo diyang part sa iyang character niya, he really has to render judgment. Kaya kung dili po siya mag-ana, what will happen to his plan? O siya po may tabo sa iyang... Yeah. Di, malipay ang kaway. Di ba, Pastor? Kung, I mean, ako lang kay anyway God is love man basig ulaw kay niya makita sa mga tao nga iani ra ba akong dungog dinhi unya so dili kay ka mag-participate pasagdan lang ako sila so dili siya questionable kay siya kay ngano man ma-put at risk ang iyang plano. So that's why wala na sa iyang original plan pero necessary siya tungod sa sala sa tao. Di ba, Pastor? Kanang unbelief, kanang, you know, the unbelief. Actually, katong mga tao dito, kita gamit sila chance to change their minds. Yeah. Pero wa magi sila no change. Si Rehab raman og sige sa to na change dito. The others, no? Few others. But the rest, they did not change. So, ang human freedom, wala na, para sa Pastor ba, wala siya na undermine. Wala na wala. Kaya before execute sa Ginoo judgment, whose significance is the cosmic conflict, ang human freedom, respeto sa Ginoo. Di ba? O niya kaning nigawas itong rebellion tungod sa ilang pag-exercise ilang human freedom, o niya nahitabo kayong gitawag na itong cosmic struggle, na nag-force sa Ginoo, sa kamot sa Ginoo into forms of conflict that were not, they said, originally intended in Eden. Yeah. So, necessary man siya kay, siyempre, na may interest ang Ginoo. Pero dili, remember, Pastor, ako nabasa po, I read it somewhere, dili po nato kay ni siya ipadakuon kay kani nga conflict man good happen only in a specific time and in a specific place. So mag-careful po daw tani. Pero ato lang tanawon is katong the main conflict behind these conflicts. Yes. Pastor. So yeah, Pastor Pido, no, gwapo kayo ang mga linya, Pastor Pido. Mga kapaglaom atong hinumduman hanga ang gubat sa Ginoo, Pastor Pido, kayong dinhi, God's holiness governs His warfare. Meaning, ang Ginoo is not joining Israel's battle, but Israel is joining God's battle. Meaning, ang tumungha o katuyuan nga, picture out din himang kapaglaob, Pastor Pido, nga, musulod sila sa Canaan. So, here, dili bitaw mo coexist ang injustices or idolatry, Pastor Pido, sa mga tao nga iyang gi-preserve nga mupuyo aning dapita. So he need to subdue nga bago para ba sila dito. Bago para dito sa to pa at gipakita man kapaglaom nga ang iyang gubat is not for domination but purification. That's a good right. No, so kailangan di ay nga like as Pastor Pedro, ang greater conflict is we are going to heaven, di ba? So kini nga earth is to be purified before we leave this happily kay ug na pang ang sana lama sa sala Pastor Pido still more dili gyud punta happy nga man na sala, di ba? Tama. So God needs to purify mo na nga ang wala ang paagi Pastor Pido is to wage war sa musupak sa iyahang kabubuton kay dili mo pwede tingin nimo nga he's a just God, na siya justice. So ayang justice demands nga mao ni siya mahitabo time. Unya na siya relevant sa future, no, or sa cosmic conflict, which is actually good. So when he dealt with this, he was not just simply dealing with that kanang conflicts nga happen in the ground. Kasi there is a greater conflict behind this. So meaning, na nagpaluyuan nga ang intention, nga dili madayon ang ilang katuyuan. So, wala may laing kumagi except that kay ang names, ang pangalan sa kasagaran nilang gihimuso na gubat raman. Di ba? That's a common thing. Di ba? War. So, ingon din sa Tuesday day na, aton day ng lockdown na Tuesday, but I think na discuss mo ni partly, ultimately, God is at war with sin and will not tolerate this conflict forever. Yes. So, tama ka. So, katong panghitabo is, ang gidil sa Ginoo is actually the problem of sin. The problem of sin. Kaya, di ba, ang pagtawag sa Ginoo sa iyang mga katawan to go there, that's actually missional.
Yes, Diba? yes. It's not a political thing. Yeah, dili. Moringon ka nga is not to. Dili siya about domination. Yeah. What's about Purification. purification or redemption, di ba? Oh. redemption. So, tama rin. So, kung purification, the real issue yung dili is actually sin. Dili siya more on the political side. Dili. Kay bisag si Kristo sa New Testament, masay, of course, nagrespeto lang siya sa political aspect sa society, pero dili na mao iyang katuyuan. Mamuto na nga, abin ni mo, pastor, na-present na ako ng, sorry lang mga kaigsoon na kanabitang nabilong sa lahi nga denomination. Aha. Ang na-present na ako sa Seventh Adventist Church, kanang stand na to nga apolitical. Sa una, murag, daghang kay kog kanang doubts or trying to argue with it ba. Now I realize how important that is. Kay nabasa na ako sa atong statement kay nga naman dapat ang atong focus mong good na adjud sa atong mission. Yes, tinuod. O di man tayo, wa man tayo ingon nga dito magpakabanha. Pero na ang kon man good, I mean namo koy mga butang namo koy mga agency or group of people that are taking good care of it Yes. on that particular side. So, kung mo side bit mo gud dito, siyempre mo makuluran ang atong intention diri. Yes. Di ba, Pastor? Tinuod. It will be affected ba? So, may nga dinira ta, we'll continue to pray for them, pero napo tayo ginahimo sa ato nga panggobyerno. Di ba, kanang mga health ko nato, Tinuod. education nato, community Yeah, outreach. seminars. Daghan kayo. Oh. Daghan kayo. Reminding them. So we are in full support Yes, sa yes. programa sa Moral recovery. moral recovery sa government. It's not nga we're not doing anything. Yes. But the thing is, I really appreciate nga na kita sa apolitical kita tong church. Okay. No, Pasapido, So, here. like sa Yeah, Israel. here. Oh. Yeah. Actually, ang gubat, gawin Yeah. kayo, di ba? The war is not yours. It is God. God's. Di ba? Oh. So, sa tanin lang nangahimo nga kadaugan, Pasapido, it is not them, but it is God. God. Ang Ginoo nga naghatag. Oh, yeah. Kabantay kang mga kabilaom nga kung bagulbulan sila or napay mga existing sins sila hang taliwala Pasapido. Yeah. The city of AI, di ba? Asan AI ba na? Oh, an example, agamay kay syudad pero wa sila kabuntog, ganun man. AI, yeah. Because they're sa ilahang within there kung ano yung mga internal conflicts nga wala pa ma-resolve. So here ato nakita mga kapaglaom nga sa gabo tong term ni Pasapido nga apolitical, wala man tayo nga wala ta nagpakabana or nang gilabot. right. But kung ato moapil-apil po ta Pasapido basig mawala ta sa atong focus sa atong mission. Oh, yeah. Nya mayon ni nga usab man ni mga SDM mga politikan mo na mga mga kuano. Of course, ang individual conscience, we respect that. Yes. But as a church, we have a specific stand on that. Yes, tinuod. Mo nang kagwapo po sa atong kwan. They can vote whoever they want to vote. Yeah. Ang church does not wala man sana curtail silang individual right to choose their leaders or to exercise their freedom. So, like the statement pastor sa kwan din sa Tuesday's lesson, gabantayanan po ni siya. The concept daw of the total destruction of the Canaanites must be understood on the basis of the biblical worldview. Yes. Very, very important ni siya. Biblical worldview. Biblical worldview. Kaya just like what I said kanina, kung ato mag-impose yun ang atong personal worldview, medyo maglisod ta, especially kung dili siya maka-align sa biblical worldview. Yeah. So, in which God, mo yung biblical worldview, in which God is involved in a cosmic conflict with the exponents of evil in the universe. Yeah. So this is the biblical worldview. Ultimately, God's reputation and His character are at stake. Kay murag ang line man gud nga divide ni very thin ba. So kung dili man gud sa kwan, dili nimo siya masangad sa worldview. And the kanabitang the greater picture of it, like for example kanang the great controversy, mawala man gud na siya. So maglisod ka og kwan ba? Yeah. Pag settle sa imong mind, especially in dealing with this issue. That's why I agree with the author nga he puts a bigger picture on top of these small pictures like conflicts nga. There is a bigger conflict behind all these conflicts. Yeah, tinuod. So that's the worldview. So kung yan ay mong worldview, with God's help, ang karakter sa Ginoo nga iyang gipadayag nato all the way consistent na siya, since time immemorial nga love, all good things nga ma-describe nato siya are ever present sa iyang kagalingon. So something nga kailangan siya pagtukay. Dili po ni siya dali, pastor, for example.
imunis ang ikoptan for so long a time. So, it's not easy also for that person but to suddenly change his mind. Yes. That's why we have our lesson nga ato ni siyang pagalantawon kay basig it can kauban sa pagampo. So hopefully this can actually direct our thoughts to the biblical worldview in understanding kaning distraction sa mga Canaanites. Yeah. Kay dili siya sayon. Sir? Yeah, okay. Yeah. Sige. So, nadinig din sila si Ellen White. Yeah. Pastor Pido, mga paglaom. Gapo kayo kay hindi ni God did not design that they should gain the land of promise by warfare. Na-mention ba naman? Yeah, kanina. Oh. But through submission and unqualified obedience to His commands. Meaning, mga kapaglaom... So meaning to say, so ang nagsugod dyan ng wars katong kaway. Kaway, yeah. Unya, it needs submission and unqualified obedience, Pastor Pido. Yeah. Just like us. Kaya di nila kaya. Yeah. Our journey towards that heavenly Canaan, Pastor Pido, requires also qualified obedience. So mo ng worldview. Mo ng worldview. May conflict. Yeah. So mo na mga kapaglaom, ato nakita nga, kanang, gapo kayo nga linya bitaw, all we have to do is to stand still and witness God's intervention. Kanang bitong, the war is, Murag si King Josephat ba? Oh. Di ba dito man na sa yang kwan? Yes. The battle is not mine but God's. But God's. Unya karon Pastor Pido sa atong kinabuhi karon real situation nga like for example talking about corruption. Dahan yung ginawa na karon nga ang Ginoo ani mo musabjoy kay. Pastor Pido di ba? Right. Implicate ka po nang right. pagka warrior ani kay ngano wa man ni gipasagdan naman ni si Ginoo ngano wa man ni badlungan ni Matuana. That's a very good kanang question nga lisod sa ideal actually. Yes. Just like what our lesson is telling us, dili po nato kay na siya exaggerate. Okay, we have to remember nga there is an aspect of the historicity in this story. Okay. So nga kaning nga conflicts, it only happened sa usa ka period of time in a specific place. Localized siya. So we never know kung usa po ang panglantaw sa Ginoo, but dili siya pwedeng I'm not speaking about the cosmic conflict. I'm speaking about kaning conflict sa ground nga nahitabo. So dealing with some issues of injustices and whatever, of course napoy mga dagdag nga worldview about that. Of course it can be kanang pwede siya ma-assume sa worldview nga conflict kining worldview nga atong gitunan sa cosmic conflict nga kanabitang we will always be subjected to persecutions. Yes. Some sort of kanang siguro ma-humiliata, unya maabot ang panahon nga ma-question ang atong faith, unya maluya pud ta. So mo na siya ang mga significance about this. Yeah. The extension. Pero kaning warlike idang Ginoo. I think we just have to understand that in that particular period of time, so it's very difficult to bring that outside of that story. Yeah. Right. It may be, but we just have to stick dihalagid sa nga context, Pastor. Yeah, so sa atong lesson na Pastor Pido makapaglaom nindot kay dinhi kay ang ideal gid nga plano sa Ginoo is that ang Israelihanon has never needed to fight for themselves. Right. Gapo kay niya. It was a consequence of their unbelief expressed after Exodus that God permitted them to have a part in the war conducted against the Canaanites. Sa ato pa, masupido, ato magkita sa ato ang kaukaliw, gawin kayong tangang nga, dahil mga panahon pasupido, nga murag bitaw o murag disobedient tao niya, engage sa Ginoo, dili sa war, pero in some like trials or struggles, that we can know nga, He's in control. Kana mo nang makabaglaw mga ato bantayanan te. Right. Kay unta og obedient ni Israel, they don't have to fight the war. Ang Ginoo mo na mohimo og paagi nga makasulod sila didto. Pero tungod kay na may mga unbelief, na may mga bugulbulan. Murag yan daw nang totoo. Oh, ganun to sige no to yuta, pero here, engage mo nako para at least you know nga I am in control. I am the God. Of Jews. But I think in a way by doing so, I'm referring to the specific context kaning pangitabo. I think na-restore po ang justice sa Ginoo dito. Yes. I think justice. Na-vindicate. Na-vindicate. Not only justice, but at the same time, peace po. Yeah. Na-restore po ang peace and God's justice sa atong place. Kaya ano man. I mean, sa context, murag,
kung giyon sa pagplano sa Ginoo kung anong dalon sila dito, at least sana pala nga part natuman ba. Yeah. Pero the next phase, kung sundon ba nila ang next phase, that's another thing. Di ba, Pastor? Yes. So, for me, na-restore ang justice sa paghimo niya ng war, o at the same time, ang kalinaw po sa diha nga lugar kay nakapuyog gid sila dito, actually. Yes. Yeah. Not only before, but even up to now. Yeah. So, Pastor Pedro, mga kapagdawap, ato nakita ang Ginoo, gusto gid niya nga, we can be at rest. Yes. At peace, Yeah. no? Muna, hindi siya gusto pag ngupuy dito nga, napanin mga tawtawanan kay, usa to pagka malinaw dito nga napanin mo, gusto pa kayo. Yeah, right. Usawa man pag-carry out siyang mission kung ma-annihilate ang mga katawan. So, God would not really allow that. Yes, yeah. So, siguro, just like si mga ipungutan na kayo, sa tuwapod, of course, mabasa naman na sa Book of Daniel, Revelation, dili po pabayaan sa Ginoo kay mabot po ang time nga hukman po sa Ginoo ang tanan nga mga katawhan din sa kalibutan, no? Ecclesiastes chapter 12. There will come a time that God will judge everything, including the good and the bad ones. So that's how ang tayag kung tinago. Yeah, that is how he's going to install restore justice sa atong kalibutan. So, that's the worldview ba? That's the bigger picture of it. So, it may be na karon murag just like what you said no, na yung mga pangitabo nga medyo feeling na to medyo alanganin man lang Ginoo diri sa akong kinabuhi. Pero kung magpadayon na kita, just like what you said, kanang mahimo ta nga mami natulon diha kaniya, kaning saad niya nga maangkon nato, it will really come to us. Yes. And this will be an execution of His perfect justice. Yeah. Di ba, Pastor? So muna yung katuyuan. Yes, that is ang iyang katauhan is malinawon. Malinawon, yeah. So never that God will allow nga ang iyang mga katauhan mapildi yun sa kaway. Never gina may tabo. Never gina siya. Sige, Pastor. Yeah, no? So, Pastor Pedro, mga kapaglaom, ato nakita nga, at least, dili siguro nato gyud na hatag ang tanan nga, ato yun mo nga, exhaustive gyud nga explanation nga, ngano ang pag-reconcile sa the God of war o the God of love. But ato nakita nga, it is covenantal, tungod kay, nakahimo mo siya covenant o saad. Right. Ako nag-ihatag ni nga yuta. So, during the time of Moses, lain po kayo, Pastor Pedro, ihatang yuta nga na pa mga... So, by all means. Yeah. Dili pwede nga... By all means, ihagit itong hinluan or i-purify para at least ang iyang katawhan, malipayon o malinawan ng puyo. Ang kagwapo na yung promise, it's not just for himself, but it's actually for us. Yes, tino. So, anything iyang pagabuhaton, para na sa itong kaayuhan. I like what the lesson is telling us. God's miraculous intervention for the helpless Israelites and trained in military skills becomes the pattern. Wow. Di naman ta-train. Tawag na ito ka na pag-away sa... unsa raman ta compared sa itong kaaway. Di ba? So the Exodus nabasa ba niyo constituted the model, the paradigm for God's intervention on behalf of Israel. Not only is the battle fought by Yahweh, but Israel is required not to fight because God is the warrior. The initiative belongs to Him. I like this one. Yeah. So Pastor Pedro, mga kapaglaw, ang iyahang strategy sa war is lahi sa ato ang ginahuna din karon sa kalibutan ng conflict o away. But whatever conflict we are going through, mabuti gid ang panahon nga matagaan na gid ni justisya sa Ginoo. Yes. Yeah. The same He did to ma-vindicate ang iyang justice. At the time nga nanagid sila sa nanagid sila sa Canaan ba? Na step na gid sila sa Canaan. Yeah. So just like what you said, the same thing that God will do alang kanato. For as long as katungingon nimo nga quoting from Mrs. White, nga mahimo kita nga obedient sa iyang mga pulong o sa iyang mga sugo. Okay? So I think walang tayo nga panahon. Pastor? Okay na? Yeah. Nawa kay last parting words? Yeah, mga kapaglaom, ano nga to lang yun mga kapaglaom nga doon na magitay mga kanabitong coming persecution, Pastor Pedro, because those who live godly lives will suffer persecution. Anak nga tayo, Pastor Pedro, ato makita nga, like Israel, murabito taog mahadlok but then, always remember that God is in control. That's a very good line. So thank you very much, Pastor Kami, and sa tanan nga makigsunan nga nagasunod nining tulumanon. Atong iduko atong mga ulo sa atong panapos nga pagkampo. Heavenly Father, we thank you for allowing us to see the greater reality behind the conflicts that we are studying during the time of Joshua. That behind this, there is an enemy
who is trying his best to destroy your people, including us, including our viewers. Thank you that from this story, we can elevate our thoughts to the higher reality, which is actually the cosmic significance of all these conflicts. I know the enemy will introduce pain, the enemy will bring so much problem, just to make us think that the God we serve is not deserving of our worship. But thank God for this lesson study, making us think how important God should be in our lives. Thank you for Pastor Kaimi. Thank you for everyone here at Hope Channel doing their ministry and everybody. And thank you for the God who never fails in all of His promises to us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.